po sa ating lahat. Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's topic, pag-usapan po natin ang ginawang pagbira o pagtulong ni ka-business sa isang chinita girl, isang cute na banana Q vendor na aksidenteng nakita nila nang sila'y pumunta sa bahay ni Kenneth, Kasag Kenneth, para i-welcome siya bilang opisyal ng ka-business. Pero bago po natin pag-usapan ang mga pangyayari tungkol dyan, sana po ay makapag-subscribe kayo sa aking munting channel at pakilike naman po kung naibigan ninyo ang ating kwentuhan. Siyempre po, patuloy pa rin po nating panoorin, suportahan ang mga videos ni ka-business, no? Ka-business official, Papa Dins TV, ka-business family na ang nagbablog po ay ang guwapong anak ni ka-business na si Boss Dave. Ayan. At syempre po, ang mga kasamahan kong reactors sa ka-business, sa pangunguna po ni Taong Gala, Anime Reactors TV, Kalingap Turak, Katangay PLC, ang inyo pong lingkod, Mom Flourish Channel, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, at MK Inday Okray. At syempre, ang lahat ng mga kaguwangs. So, yun na nga po. Nakita po nila si Raisa. Si Raisa po pangalan ng banana Q girl vendor. Nung sila ay papalabas sa bahay nila Kenneth at inaalok sila ng banana Q. Ayan, no? So, the usual, no, na nakakakita ang ka-business ng mga ganyan nagtitinda, nagsusumikap na interview, nagbigay ng mga ilang tanong sila ka-business, no? Sila Mrs. ka-business at naging maganda naman talaga ang naging kasagutan ni Raisa, lalo't nalaman ni ka-business na ito pala ay nag-aaral at hindi niya ikinakahiya ang pagiging banana Q girl kahit na siya ay nag-aaral. Actually, pang third year niya na, no? Sa pasukan, incoming fourth year na siya sa kanyang kursong hospitality management, no? So, inihatid sila ni ka-business, kaya lang umulan, kaya ipinagpabukas o pinagpaliban ang pagdalaw sa kanilang tahanan. At nung finally nakadalaw na sila ka-business, napansin natin na ang ayos, ang linis sa bahay nila Raisa. By the way, ang kasama niya lamang sa kanilang bahay ay ang kanyang lola. Dahil nga batay sa interview nila ka-business, ulila na sa ina si Raisa. Since birth daw niya, ay wala na ang kanyang ina at yung lola na niya ang nag-alaga sa kanya kasi ang kanyang tatay ay meron ng sariling pamilya. So, sa nakikita natin, sa naobserbahan natin, although may pensyon si Lola, no, from SSS, maaaring hindi sumasapat yun para sa pag-aaral ni Raisa. Kaya yung bata, ay nagsisikap para siguro may pambaon siya at nagtitinda siya ng banana Q. May sales stock pa nga si Raisa kaya napabili na, pinakyaw na nila ka-business yung kanyang banana Q nung nakita siya. At nakita rin nila ka-business yung maraming notebook na nakasanansan sa kanilang tahanan. Yun pala, parang sideline na rin, tinatahi nila yon at pag naka-isang box sila, meron silang 50 pesos. So, madiskarte ang maglola, no? Kaya nga, nung nagsasabi si ka-business na maaaring maging beneficiary nila si Raisa, nagpapakilala sila ng mga charity vloggers sila na pwede nilang tulungan si Raisa, lalo na sa kanilang pag-aaral. Pinagmamasdan ko yung mukha ni Lola. Talagang kitang-kita mo, pigil na pigil ang pagbagsak ng kanyang luha. Kitang-kita mo, hindi mo maintindihan kung paano itatago, pipigilan ni Lola ang pagtulo ng kanyang luha. Finally, nung sinabi ni ka-business na masipag na si Raisa, tutulungan sa pag-aaral, nalaglag na yung kanyang luha, hindi niya na napigilan. At
talagang palihim niyang pinupunasan na ganyan yung kanya. Ayaw niyang magpakita. Kumbaga si Lola hindi OA. Kung may tatago niya yung emosyon niya, tinatago niya. Kaya nga sabi ni Ka-Business, bakit po kayo napapaiyak? Napansin na rin pala yun ni Ka-Business, no? And sabi nga ni Lola, so i-read between the lines, no? Masipag si Raisa. Siguro, parang kumbaga, ang nakita ko sa emosyon ni Lola is parang naburutan siya ng tinig. Parang relief ba? Maaaring hirap talaga sila, no? So, para maigapang ang pag-aaral ni Raisa at ginagawa ni Lola ang kanyang magagawa dahil nakikita niya na ang kanyang apo ay masipag. So sana nga suportahan natin itong mga vlog, mga video ni Ka-Business para pag may mga ganitong pagkakataon ay patuloy at patuloy silang nakakabira o nakakatulong tulad ng dati. So, with that, mga Ka-Business, no? Hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. And by the way, bago ko pa pala makalimutan, yan pong vlog na yan o video yan ni Ka-Business, panoorin nyo po kasi bukod sa napaka-inspiring ng kwento ni Raisa at makikilala natin itong maglola na ito na madiskarteng maglola, nakakatawa po at nakakatawa po talaga yung video na yan. Kasi parang aakit ng ligaw si Kenneth kay Raisa. Parang isang batalyon sila. At knowing mga hagwangs, natatawa talaga ako. Lalo na yung mga expression nila pag nung dumidiscarte na si Kenneth kay Raisa. So, yun lang po muli. Hanggang dito na lang. Mag-ingat po tayong lahat. And God bless.